So bakit marami nagbebenta ng Z400? Bakit nga ba, no? Ang ganda-ganda ng bike na to, tapos marami nagbebenta. Tapos yung iba low auto pa binibenta na. So ayun, I think the reason kung bakit may mga nagbebenta ng Z400 ay because it's a beginner bike. So lahat ng bibili nito, ano nila to, first bike nila to. Tapos pagka naramdaman nilang okay na sila mag big bike or medyo sanay-sanay na sila, bibenta na nila kasi gusto nila magpalit na ng mas mabilis. Yun yung isa sa mga simpleng rason kung bakit nagbebenta ng Z400. Then second, may mga nakikita ako na naka Z400 na nag-vlog. Parang bumili, parang from lower CC, tas bumili ng Z400. And then after ilang months, na-realize nila magastos yung gasolina ng Z4 or hindi angkop sa lifestyle nila. Kunwari, city ride ka, so hindi mo talaga kailangan ng Z400 kasi most of the time nasa traffic ka lang so hindi mo may enjoy yung Z4. Lalo kung taga city ka, yung taga Quezon City, sa Manila. Diba, ano yan, kanto-kanto may stoplight, tapos traffic lagi. So ayun, hindi mo talaga ma-enjoy yung Z4. So ako kasi, ayun, taga Bulacan tayo. So kahit pa paano, lessen yung traffic dito. So kung taga city ka na may heavy traffic, hindi mo talaga ma-enjoy ito. Or kung hindi ka naman talaga nag-expressway, medyo alanganin sa'yo mag Z400. Kaya yun, ang reason, ang ending, binibenta nila yung Z400 nila. Kasi it's either nahirapan sila pan daily or nalalakasan sila sa gas consumption. Tapos may isa pang reason yung yung hindi nagandahan sa tunog ng Z4. So karamihan to sa mga talagang baguhan sa big bike. Akala nila porket big bike, yung tunog, in-expect nila inline 4 na yung tunog, mala inline 4. So yung mga walang alam sa engine specs ng motor, yun, bili sila ng Z4. Akala nila magtutunog inline 4 pag binenta ng tambucho. So yun, ang ending, pag binenta ng tambucho, hindi nila nagustuhan yung tunog, bibenta nila yung Z4, bibili ng inline 4. So ayan guys, ang suggest ko sa inyo, pag bibili kayo ng bike, i-review nyo muna. Mag-ano kayo, pag-aralan nyo yung bike online. Marami naman ang lumalabas na videos online. Yun, panoorin nyo yung specs, panoorin nyo yung video kung talagang gusto nyo. Tapos second, punta kayo sa mga kasa and then try nyo upuan yung motor. Hindi nyo naman kailangan bumili agad pwede nyo naman puntahan sa mga kasa. Tapos ayun, test, upuan nyo. Kaya lang sad thing, wala nang Z400 ngayon na brand new kasi Z500 na face out ng Z5 ay Z4. Yun yung mga simpleng reasons sa tingin ko kung bakit marami nagbebenta ng Z400. Yung nakikita ko guys, 1,000 odo binibenta. Grabe yun. Parang tipong di mo pa na-enjoy yung motor mo, bibenta mo na agad, no? Grabe magsayang ng pera. Sana all. Bibili ka ng bike, tapos marirealize mo hindi mo pala gusto yung bike, so bibenta mo na lang. So itong bike na to guys, binili ko to kasi ito yung nakikita ko na kailangan ko sa ngayon.
So hindi ko pa alam kung kailan ko siya bibenta or kung ibebenta ko ba siya kasi medyo nagugustuhan ko na talaga siya eh. Kumbaga pasok siya sa lifestyle ko eh. At nagagawa niya yung purpose na kailangan ko talaga. So yun, kung magkakaroon tayo ng reason kung ba't natin ibebenta to, abangan natin. Pero sa tingin ko, tatagal sa akin tong bike na to kasi marami pa akong project dito sa bike na to. Marami pa kaming balak na long ride dito sa bike na to. At ito yung bike na pasok dun sa goal ko. Pasok dun sa target ko na na gawin sa motorcycle life ko, motorcycle journey. Sobrang convenient ka sa akin to. Gagamit ko pang araw-araw pumasok. Tapos pag gusto ko mag long ride, ayun, pwede ko siya gamitin kasi nga expressway legal. Madali yung biyahe, mabilis yung biyahe. Tapos yung gastos dito sa akin, kaya ko naman. Pasok naman sa budget natin. So kung low budget ka, tapos gusto mo mag big bike, masasuggest ko sa'yo bumili ka ng Z400. Kasi talagang para ka lang nag-underbone. Medyo lamang lang ng konti sa gastos, pero halos hindi nalalayo. So ganun siya. Meron ba mga nanonood dyan na naka Ninja 400 or Z400? Comment naman kayo kung kamusta yung nyo, Ninja 400, Z400 in long term, kung matagal na sa inyo yung bike nyo. Comment kayo guys. Tingnan natin. Ayan, pagas lang tayo tapos uwi na. Oh shit, nagkaroon na ba gasolina ngayon? $68, damn. Grabe yung gera, no? Kuya, 350 lang. 350? Oo. 95. Lunes, sir. Mo na. Oo nga eh. Malaki na itataas. Kailan? Sa Lunes? Mga Miyerkules. Magkano kaya yan? Papalo kayo ng 70 yan? 75, mga ganun. Nasa, baka daw umabot ng 20 ang pagtaas. Tain. Pero hindi ko lang alam kung bibiglain. Kaso kahit unti-unti yan, mga lamang yan, palo ng 5 piso yun. Gagawin nila. Yung ibang gasolina nila ito, umabot na ng 70 to 80. Naubusan ba kayo ng gasolina niya, kuya? Depende. Pero mga pag-stock, kami tanker eh. Pero di naman siya mauubos agad eh, no? Saka bawal na kasi magbumili ng marami. Kailangan ko sasakyan. Hindi na pwede yung mga may lalagyan. Sakto na wala, 250. Thank you. So yun guys, grabe yung tinaas ng gasolina, ano. Loko-loko kasi si Trump eh. Hilig sa gera eh. Di ba pwedeng mag-ano na lang? Pagka ganyang may hindi pagkakasunduan yung mga presidente na lang o kaya prime minister. Ano na lang no, boxing match na lang no. Kesa nadadama yung buong mundo sa mga kanilang agenda sa buhay. Dapat ano lang sila eh, one on one, diba?